Abiso naman para sa publiko mula 2026 hanggang sa susunod na taon, matinding tagtuyot dala ng El Nino ang mararanasan sa maraming lugar sa bansa ayon yan sa Pag-asa. Ang Cagayan nga nasa ilalim ng State of Calamity bunsod ng banta ng El Nino. Si Graciela Corazon para sa kabuuan ng balita. Itinaas na ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang El Nino Alert sa buong bansa dahil sa El Nino Southern Oscillation Neutral. Dahil dito, nasa 79% na ang tiyansang maranasan ang El Nino sa buwan ng June, July, August season at maaaring magpatuloy hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa Pag-asa, inaasahang magdudulot ng mas tuyong kondisyon ng panahon ang ilang bahagi ng Pilipinas, kabilang na ang posibilidad ng dry spell at tagtuyot sa mga maapektuhang lugar. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at hinihikayat ang publiko na maghanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga darating pa na mga buwan. Samantala, formal naman nang isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Cagayan dahil sa pinagsamang epekto ng El Nino at patuloy na nararanasang krisis sa enerhiya. Ito'y matapos aprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Cagayan ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council or PDRRMC sa bisa ng Resolution Number 2026-12-452. Ayon sa PDRRMC, umabot na sa mahigit 10.29 billion pesos ang napinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda na lubos na nakaapekto sa libo-libong magsasaka at mangingisda sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, dulot ng matinding tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig na sumasalamin sa lawak ng epekto ng krisis. Tinatayang aabot sa 3,761,775 ang napinsala dahil sa matinding tagtuyot at kakulangan sa supply ng tubig. 1,893 na rice farmers at 628 na corn farmers ang naitalang naapektuhan ng krisis. Dahil dito, nananawagan na si Acting Governor na si Vice Governor Manuel Mamba sa pamahalaan ng karagdagang suporta mula sa national government kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity. Anya, magagamit ng lokal na pamahalaan ang pondo na nakalaan sa Quick Response Funds sa pagpapatupad ng mga inisyatiba na makatutulong upang magbigay ng agarang ayuda o tulong sa mga pinakaapektadong sektor. Paiigtingin pa niya ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan katuwang ang mga bayan at lungsod ang hakbang na makatutulong upang patuloy na makapagbigay suporta ang lalawigan para sa mga apektadong sektor. Nananawagan rin ito sa mga lending at financing institusyon na magpatupad ng mga relief measures tulad ng pagpapaliban o moratorium sa pagbabayad ng obligasyon ng mga apektadong kliyente nito. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.